ito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Ayan, pagkatapos ng 1,000 taon, kailangan siyang pawalang kaunting panahon. Konti na lang ang panahon na nakatira, papawalan siya, pero konti na lang. Kasi wawakasan na ang mundo ng tiyempo na yon. Balikan natin ang 12:9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan, ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng Diyos sa araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga gala kayo o mga langit at kayong nagsisikahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sapagkat alam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Sa makatid yung tiyempo niya, konti na lang ang panahon niya. Yung konti na lang na yun ang pagkatapos ng 1,000 taon. Hindi pa naman nag-uumpisa yung 1,000 taon. Kailan mag-uumpisa yung 1,000 taon? Pagpabalik ni Kristo sa pagkabuhay na maguli ng mga kay Kristo. Kaya hindi pa po nagaganap yan, kapatid. Kailan masasabi nyo iba? Ba't nakakapagdaya si Satanas sa lupa? Hindi pa pala siya hinahagis. Hindi naman siya kailangang ihagis. Malaya pa siya ngayon Malaya. Tignan nyo, nag-usap sila ng Diyos. Alam nyo pinag-usapan? Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Oleo, walang labis, walang kulang. Hindi kagaya sa net 25, pinuputol, kinukulang. Eto hindi chismis ito. Ito hindi chismis. Ano na nga yung sabi ko kanina, may tatanong ko, kapatid. Hindi mo kailangang ihagis yan. Si Satanas po, hindi kailangang ihagis para makarating sa lupa. Hindi kailangan ihagis para makarating sa lupa. Alam niyo bakit? Meron siyang freedom Nag-usap sila ng Diyos, hindi chismis to. Basahin natin. Job 1:6. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Na magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoon pa rito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Kailangan bang ihagis yan Meron kaya magpatik-panaog Nagpapanik-panaog Kinalong siya sa Panginoon. Satanas ang kagaling. Sabi niya, di ba nandiyan kapatid, Sabi ni Satanas, sa pagpaparoon pa rito sa lupa, sa pagpapanhig panaog doon, malayang-malaya siya Bakit? Bakit siya nagkaroon ng kalayaang makapasok sa lupa? Bakit? Tignan natin ang dahilan. Sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, pagkalikha sa kanila ng Diyos, ang sabi ng Diyos ganito, kayo at sila'y pinaspasan ng Diyos. At sila'y pinaspasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supili. Sino po ang engkargado ng lupa? Hindi lupang kapiraso Earth, ang nakalagay earth. Basahin natin sa English. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Replenish the earth and subdue it. Kanino nakaengkargado ang buong mundo? Sa mag-asawa. Yan.
Sino ngayon ang may-ari ng mundo? Yung mag-asawa. Sila yung kargado eh. Kaya alam niyo, ang pinakamayamang tao na buhay sa mundo, hindi si Bill Gates, si Adan. Siya ang original na may-ari ng buong mundo. Mga kapatid. Ngayon, yung may-ari, kumatok ang demonyo sa kanilang sala. Pinapasok ni Eva eh. Kaya nakapasok. Hindi inihagis. Hindi. Magiging inhustisya para sa tao kung ang Diyos mismo itatapon di Satanas na talunan sa langit. Itatapon eh. Pwede naman itapon sa Mars. Pwede naman sa Jupiter. Sa tinapon, yun ang paniwala ni Bulara na itinuro sa kanya ni Manalo. Yun. Napakasamang paniwala niyan, mga kababayan. Alam niyo kung ba't masamang paniwala? Biro mo, dahil magtatapunay sa mundo tinapon. Ngayon, kung ikaw naman sa Satanas, pwede ka palang magpanipanaog. Ha? Ikaw pala, pwedeng may kalayaan ka, may mobility ka, may freedom of mobility. Pupunta ka ba sa Jupiter? Kayo si Satanas, pupunta ka sa Jupiter? Wala naman tao ron, wala siyang business doon. Tamo, tinan mo yung mga negosyante, hindi pumupunta sa Antarctica. Puro yelo ron. Yung McDo, walang branch sa Antarctica ang McDo. Nakita nyo? Saan ang branch ng Jollibee? Kung saan maraming tao dahil nandun ang business. Ano ba ang business ng demonyo? Ano ang business niya? Dayain ang tao, lukohin, iligaw. Asan ang tao? Wala sa Jupiter, wala sa Saturn, wala sa Venus. Nasa mundo. Kaya dito siya nagpapanig-panaog, libot-libot siya. Hindi siya kailangang itapon para makarating dito. Meron siyang freedom of mobility. At tutunayan ko yan sa Biblia sa ibang pagkakataon ngayon. Yung paghahagis kay Satanas, mangyayari yon at the 1,000-year period, doon mangyayari yon. Matatalo siya kasi may magkakalaban sila sa langit eh. Yan. Yung paglalaban na yun, alam nyo mga kababayan, yun malapit dun sa malapit dun sa bago buhayin yung mga patay na naging kay Kristo eh. Alam mo, kung titignan mo yan sa hula, puntahan natin si Propeta Daniel, kapatid na Willie. 12:1 hanggang 2. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kailan po tatayo si Miguel? Ayan, kasulat sa hula pa lang. Tatayo si Miguel sa panahong yun. May panahong tinutukoy. Kailan? Yung panahong malapit na buhayin ng mga patay. Doon nga sila mag-aaway sa langit eh. Nakita ni San Juan eh. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Tingnan muna natin. Ba't ba nagbaka? Naku, napakagandang istorya nito eh. Kung pwede ko lang tapusin. Ba't nagbaka? Nakita ang isang dakilang tanda sa langit. Isang babae! May babae. Alam mo yun, yung babae, talagang laging pinaglalabanan yung babae. Sa bagay, meron din naman babae nagsasabunutan dahil sa lalaki. Di ba? Pero karaniwang pinag-aaway ang babae. Isang dakilang tanda nakita sa langit, isang babae nararamdaman